Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Animal United. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang lugar sa Savannah sa Africa kung saan nasasaksihan ng mga hayop ang tagtuyot dahil nabigo ang taunang pagbaha na damaloy sa lambak. Isang meerkat na ang pangalan ay Billy ang umalis upang humanap ng tubig para sa kanyang pamilya, ngunit na-distract siya sa kanyang paglalakbay nang makita niya ang kanyang kaibigang leon na si Socrates. Nagsimulang maglaro ng golf si Billy, at agad siyang sinalubong ng kanyang asawang si Bonnie na lumabas ng bahay upang hanapin siya. Di nagtagal ay sinamahan sila ng isang babaeng giraffe at isang elepante na dumating upang magreklamo na hindi dumadaloy ang tubig mula sa mga bundok, at unti-unting natutuyo ang mga ilog sa delta. Ngunit wala ni isa sa mga hayop ang nakakaalam na ang tagtuyot na kanilang nararanasan ay dulot ng dam na itinayo sa malayong lugar. Samantala, sa malayong Arctic, nawalan ng tirahan ang isang polar bear na si Sushi habang nagsisimulang matuno at bumuho ang lahat ng glacier sa rehiyon, iniwan siyang nakasakay sa isang piraso ng yelong palutang-lutang sa Pacific. Sa Pacific din, isang barkong may lasing na tripulante ang bumangga sa bato at nagkalat ng langis sa tubig, dahilan upang mapilitang lumikas ang dalawang pares ng pagong, sina Winston at Winifred, mula sa kanilang dating tirahan. Sa Australia naman, isang sunog na nagsimula dahil sa isang motorcyclist ang tumupok sa mga palumpong na tirahan ng mga hayop, dahilan upang lumikas ang isang kangaroo na si Tony at ang kanyang kaibigang si Smiley upang maghanap ng mas luntiang lugar. Sa isa pang eksena, ipinakita sa loob ng isang barko ang isang tandang na si Charles na malapit ng katayin ng isang kusinero para gawing pagkain. Sa kabutihang palad, nakatakas siya sa mga taling nakagapos sa kanya, tumalon mula sa barko patungo sa dagat, at napadpad sa isang palutang na bathtub. Nasa bathtub na ito sina Toby, Smiley, at ang dalawang pagong. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila si Sushi, ang polar bear, at sabay-sabay silang patungo sa delta sa Africa matapos sabihan ng mga ibong migratory na may paraisong naghihintay para sa mga hayop doon. Nagpasya si Charles na sumama sa kanilang paglalakbay dahil may kaalaman siya sa paglalakbay at naghahanap din ng kaligtasan. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, narating nila ang lupa at nagsimulang maglakad patungong disyerto tungo sa kanilang destinasyon. Balik sa Africa, muling umalis si Billy upang kumuha ng tubig, ngunit may kumakalat na balita na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga kalabaw at mga rhinoceros sa pinagkukunan ng tubig kung sino ang unang iinom. Binalaan ni Jason si Billy na maghintay muna hanggang hamupa ang tensyon, ngunit hindi siya nakinig. Naglakad si Billy sa pagitan ng mga kalabaw at mga rhinoceros at nagsimulang magsalok ng tubig sa kanyang sisidlan, bagay na ikinagalit ng mga hayop at nagsimula silang habulin siya. Nasagasaan si Billy sa harapan ng kanyang asawa at anak. Bumangon siya mula sa lupa, bitbit ang basag na sisidlan, at umuwi upang kausapin ang kanyang asawang natatakot na baka mamatay silang lahat sa uhaw. Pinakalma niya ito at nangakong hahanap siya ng tubig at hindi babalik hanggat hindi niya ito natatagpuan. Paglabas ng bahay, nilapitan niya ang kanyang anak at nangakong magdadala ng tubig, ngunit galit siyang sinagot nito. Sinabi ng bata na puro pangako lang ang ama at tinawag pa siyang talunan. Nabigla si Billy sa narinig mula sa anak kaya't malungkot siyang umalis upang tuparin ang kanyang pangako. Una niyang pinuntahan si Socrates upang ipaalam ang balak niyang umakyat sa bundok para humanap ng tubig, ngunit binalaan siya ng leon na kailangan niyang dumaan sa Valley of Death, isang lugar na walang nakakabalik. Idinagdag pa ni Socrates na hindi siya sasama sa paglalakbay. Sa kabila nito, nagdesisyon si Billy na ituloy ang paglalakbay mag-isa. Naglakad siya ng malayo hanggang marating ang pasukan ng lambak, kung saan nakita niya ang tatlong buwiter na nagbubunyi sa inaakalang may bagong pagkain na naman sila. Pumasok si Billy sa lambak, punong-puno ng takot sa puso, at napansin ang mga kalansay na nakakalat sa paligid. Bigla niyang naramdaman ng isang kamay sa balikat. Nang siya'y lumingon, laking ginhawa niya nang makita si Socrates, nagbago ang isip ng leon at sumama na rin sa kanya sa paghahanap ng tubig. Ngunit naputol ang kanilang masayang sandali sa pagdating ng isang itim na leopardo, ang halimaw sa lambak. Naghiwalay sila ng daan, si Socrates sa isang direksyon, habang si Billy ay hinabol ng leopardo hanggang sa isang sulok. Wala siyang matakasan at nanatiling nakatayo sa takot, ngunit laking gulat niya nang biglang tumigil ang leopardo at lumayo. Ang dahilan, si Sushi ang polar bear, na dumating at umatungal sa leopardo hanggang sa ito'y umatras. Nang makaalis ang leopardo, lumabas mula sa tagwan ang iba pang mga kasama nina Billy at Socrates. Doon sila nagpakilala sa isa't isa.
Kinagabihan, nagkampo ang mga hayop at natulog ang mga paglalakbay habang gising pa rin sina Billy at Socrates. Nagtanong si Billy tungkol sa pilat sa ilong ng leon. Ikinuwento ni Socrates ang kanyang kabataan, may kapatid siyang mahal niya, ngunit isang araw ay pinatay ito ng isang mangangaso sa parehong lambak. Tinamaan din siya ng bala sa ilong na naging dahilan ng pilat. Simula noon, hangad ni Socrates na mamuhay ang lahat ng hayop ng payapa. Kinabukasan, naiwan si Charles kasama si Sushi at ang matatandang pagong na pagod na. Samantalang sina Toby at Smiley ay sumama kina Billy at Socrates sa paglalakbay. Sa dulo ng lambak, natuklasan ni Billy ang dambuhalang dam na siyang dahilan ng pagkawala ng tubig sa savanna. Umakyat siya sa hagdan at nakita niyang itinayo ang dam upang mag-supply ng enerhiya sa isang marangyang resort. Sa kasalukuyan, ang resort na ito ay tinutuluyan ng mga delegado para sa isang climate conference, at ito ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Ginoong Smith. Dumaan ang mga hayop sa dam sakay ng bangka at nakarating sa resort kung saan masayang nagtatakbuhan sina Toby at Smiley habang nilalasap ang mga inumin sa ilalim ng araw. Si Billy naman ay nagtangkang uminom ng tubig ngunit agad niyang napagtanto na siya ay nasa gitna ng mga tao. Pumasok si Socrates sa parehong bulwagan at nagsimulang magtakbuhan sa takot ang lahat. Nang mabalitaan ni Ginoong Smith na may liyong nasa resort, tinawagan niya ang parehong mangangaso na bumaril sa kapatid ni Socrates upang tapusin ang leon. Dumating ang mangangaso at si Billy lamang ang nakita niya, kaya agad siyang nagpaputok habang si Billy ay tumatakbo sa takot. Tumalon siya sa isang aquarium ngunit inatake siya ng mga isda sa loob, kaya't lumangoy siya papunta sa ibang bahagi ng tubig kung saan siya ay nilamon ng isang peteng. Paglaon, iniluwal siya ng peteng sa isang pool kung saan nakita siya ng anak na babae ng may-ari ng resort at iniabot ang kamay upang siya'y tulungan. Nang makita ng mangangaso na makakaahon na si Billy, pinindot niya ang isang button na nag-drain ng tubig sa pool, tinangay si Billy pababa. Ilang sandali pa'y iniligtas siya mula sa tubig ng isang chimpanzee na si Toto, ang mascot ng hotel. Tinipon ni Toto ang ibang mga hayop na nakatago sa iba't ibang lugar ng resort at isinama sila sa isang suite upang itago mula sa mangangaso. Pumunta siya sa opisina ni Ginoong Smith at narinig niyang inutusan nito ang mangangaso na huwag patayin si Socrates, kundi patulugin lamang ito gamit ang tranquilizer para ibenta sa isang kasino sa Las Vegas. Agad bumalik si Toto sa silid ngunit nagkalat ito gawa ng kaguluhan ng mga hayop. Nagtanong siya kung bakit naroon ang mga hayop, at ipinaliwanag ni Billy na naghahanap sila ng tubig. Kaya't nagplano si Toto na buksan ang dam upang damaloy muli ang tubig pabalik sa savanna. Dinala sila ni Toto sa control center at pinaghintay sa labas habang siya ay papasok, pero sinundan pa rin siya ng mga hayop. Sa loob, tinamaan si Socrates ng tranquilizer at si Billy, sa kaguluhan, ay aksidenteng napundot ang isang bottle na nagbukas ng dam. Lumapit si Billy kay Socrates na unti-unting nawawala ng malay at sinubukang tumulong, ngunit nahulog siya sa tubig at tinangay palabas kasama sina Toby at Smiley. Pagbangon nila, nakita nilang paparating ang sasakyan ng mangangaso kaya't nagsitakbuhan sila. Binuhat ni Toby si Billy at inilagay sa kanyang pouch habang sinubukang labanan ni Smiley ang mangangaso ngunit itinapon lamang siya. Sa kabutihang palad, dumating sina Charles at ang mga pagong upang iligaw ang sasakyan ng mangangaso, na tumama sa bato at nawalan ng malay. Lumikas ang lahat patungo sa mas ligtas na lugar at ibinalita ni Billy ang lahat ng nangyari sa resort, kasama na ang pagkakakulong ni Socrates. Nagpulong si Charles at ang iba pang hayop upang magplano ng pagsadyep kay Socrates at pagbawi ng tubig. Sa resort, nagising si Socrates sa loob ng kulungan, at sinabi ni Toto na ligtas na ang kanyang mga kaibigan. Samantala sa savanna, naghihirap na sa uhaw ang pamilya ni Billy habang pinag-aagawan ng mga kalabaw at rhino ang kaunting natitirang tubig. Dumating sina Charles at agad siyang nakipag-usap kay Angie, ang pinuno ng mga hayop, at ipinaalam na natuklasan ni Billy kung nasaan ang tubig. Ipinatawag ni Angie ang lahat ng hayop gamit ang dakilang tambuli. Tinugtog ito ni Billy, at nagsidatingan ang lahat ng hayop sa savanna, bata at matanda, malaki at maliit. Tahimik ang lahat nang magsalita si Angie. Aniya, ito ang kauna-unahang pagtitipon ng ganitong uri sa savanna, at kinakailangang maganap ito ng mapayapa. Pagkatapos ay pinayagan niyang magsalita si Billy. Ipinahayag ni Billy na ang tubig na dapat dumadaloy sa lambak patungong savanna ay pinipigilan ng dam, at ang kaibigang si Socrates ay nakakulong pa sa resort. Ngunit hindi siya sineryoso ng mga hayop dahil kilala na siyang palpak. Dito pumasok sina Winston at Winifred, ang matandang mag-asawang pagong.
Isinalaysay ni Winifred kung paanong winasak ng mga tao ang kalikasan sa ibang panig ng mundo, nilason ang tubig, sinira ang gubat, at pinalayas ang mga hayop. Binalaan niya ang lahat na kung hindi sila kikilos, pati ang natitirang paraiso ng mga hayop sa Afrika ay mawawala. Tumahimik ang lahat at nag-isip. Kinagabihan, pumanaw sina Winston at Winifred sa edad na 715. Kinabukasan, lumaganap ang balita ng kanilang pagkamatay at nagsimulang magmarcha ang mga hayop patungo sa dam. Sa daan, nagbantay ang itim na leopardo at nagtangkang umatake. Tumalon siya kay Charles, ngunit hinarap siya ng tandang ng buong tapang, kaya't umatras ang leopardo. Sa hotel, nagpa siya si Toto na tulungan ang mga hayop. Sumakay siya sa eroplano ng mangangaso at pinigilan itong maglunsad ng missile. Bumagsak ang eroplano at muntik siyang barilin ng mangangaso, ngunit isang unggoy ang sumagip sa kanya. Nagpakawala ng mga bubuyog ang mga hayop upang takutin ang mga tao sa resort. Habang nilulusob ng bubuyog si Maya, ang anak ng may-ari, pinalaya niya si Socrates mula sa kulungan. Nagharap si Socrates at ang mangangaso. Nang makita siya ng mangangaso, natakot ito at nahulog sa pool. Pinindot ni Socrates ang isang button na nag-flush sa kanya pababa sa drain. Sa labas, pinagtutulungan ng mga hayop na sirain ang dam. Dumating ang mga kalabaw at rhinoceros at sabay-sabay na binangga ang pader. Lumabas ang mangangaso mula sa butas ng dam at nawalan muli ng malay dahil sa nakakalasong utot ni Smiley. Mula sa itaas, lumitaw si Socrates sa tuktok ng dam, at natuwa si Billy. Nagsimulang mag-drum si Billy at sumayaw at umawit ang mga hayop. Ipinutok ni Billy ang isang bato sa butas ng dam na naging sanhi ng pagsabog, bunga ng missile, at tuluyang nabasag ang dam. Dam-aloy ang tubig, tinangay ang mga hayop pabalik sa savanna. Sa wakas, nakuha na nila ang tubig na kanilang pinapangarap at namuhay sila ng masaya. Samantala, nawasak ang resort at naupo si Ginoong Smith kasama ang anak niyang si Maya, habang pinagmamasdan ang masasayang hayop sa savanna. Sa susunod na Climate Conference sa United Nations sa New York, dumating ang mga hayop sa malaking bilang upang magsalita at panagutin ang mga tao sa kanilang mga ginawa. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.